Pilipinas, magkaka-nuclear power. Pwede bang maging weapon ito panlaban sa China para matapos na ang West Philippine Sea o South China Sea conflict? Kamakailan lamang ay pumasok ang Pilipinas at United States sa isang makasaysayang kasunduan sa kooperasyon sa nuklear, na nagpapakita ng isang mahalagang pagbabago sa patakaran ng enerhiya at depensa ng Pilipinas. Bagaman pangunahin itong nakatuon sa malinis na paglipat ng enerhiya, mayroon itong mas malawak na mga implikasyon, lalo na sa konteksto ng West Philippine Sea, isang rehiyon na nababalot ng mga komplikadong geopolitikal na alitan. Panuurin hanggang sa dulo para malaman ninyo, kung maari din bang magamit ito as a nuclear weapon ng Pilipinas. Yan ang mga katanungan ninyo, diba? Alamin at mag-comment na din. Bago ang lahat mga ka-IQ, mag-subscribe ka muna para mas lumaki pa ang ating community. Para mas maintindihan ang kahalagahan ng kasunduang nuklear na ito, kailangan munang maunawaan ang mga kasaysayan at mga detalye ng isyu sa West Philippine Sea. Ang rehiyong ito, na bahagi ng South China Sea, ay naging sentro ng kontrobersya sa loob ng mga dekada dahil sa magkakatulad na teritorial na mga claim mula sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia at China. Ang usapin ay nakatuon sa karapatan sa soberanya, pag-akses sa mga yamang likas, at estratehikong kontrol sa mahahalagang ruta sa karagatan. Ang pag-angkin ng Pilipinas sa West Philippine Sea na ating pagmamay-ari, na sinusuportahan ng batas pang-internasyonal, ay madalas na nagkakabanggaan sa malawakang pangangarap ng teritoryo ng China. Comment muna mga ka-IQ. Gusto nyo ba na magkaroon ng nuclear weapon ang Pinas? Gusto naming marinig ang opinyon nyo. Ang kasunduang nuklear, na opisyal na para sa mga layuning pang-enerhiya, ay naglalaman ng pamumuhunan ng Estados Unidos sa pagpapaunlad ng mga teknolohiyang nuklear sa Pilipinas. Kasama rito ang mga maliit na modular na reaktor, na pinupuri dahil sa kanilang kahusayan at mas mababang epekto sa kapaligiran. Kumpara sa tradisyonal na mga planta ng enerhiyang nuklear. Gayunpaman, ang pagpapasok ng teknolohiyang nuklear sa Pilipinas, lalo na sa isang rehiyon na may kasaysayan ng mga sakuna, at hindi pagkakasundo sa politika, ay nagtataas ng mga tanong tungkol sa kaligtasan, pamamahala ng basura, at mga panganib sa kapaligiran. Ang pagpirma sa kasunduang ito, ay nangyayari sa gitna ng mga pagbabago sa mga alyansa, at dinamika ng kapangyarihan sa Southeast Asia. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang isang regional na alalahanin kundi isang global na estratehikong punto, na nag-aakit ng pansin mula sa mga malalaking kapangyarihan tulad ng Estados Unidos at China. Ang kasunduang ito ay maaaring tingnan bilang bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Estados Unidos upang palakasin ang mga alyansa sa rehiyon ng Asia-Pacific, na sumasalungat sa lumalaking impluwensya ng China. Para sa Pilipinas, ang pagkakapit-bisig ng mas malapit sa Estados Unidos ay maaaring magbigay ng leverage sa usapin sa West Philippine Sea, ngunit nagdadala rin ito ng panganib na lalo pang magpapalala ng tensyon sa China. Para sa Pilipinas, hindi lamang ito tungkol sa pangheopolitikang pagpapakita ng lakas. Ito rin ay tungkol sa seguridad sa enerhiya. Hinaharap ng bansa ang malalaking hamon sa enerhiya, na may lumalaking pangangailangan at umaasa sa mga nakaimpordang fossil fuels. Ang pagpapasok ng enerhiyang nuklear ay nag-aalok ng mas matatag at mas matibay na pinagmumula ng enerhiya, na mahalaga para sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ang aspektong ito ay kaugnay ng mas malawak na kwento sa West Philippine Sea o South China Sea issue, kung saan ang mga yamang enerhiya sa mga pinag-aagawang tubig ay isang pangunahing salik. Andyan pa ba kayo mga ka-IQ? Manood lang at malapit na natin pag-usapan kung ang nuclear agreement na ito ay pwede ding maging nuclear weaponization. Ang kasunduang nuklear ay walang alinlangang magpapakita ng mga reaksyon mula sa mga regional na manlalaro, lalo na ang China. Samantalang sinasabi ng Pilipinas at ng Estados Unidos na ang kasunduan ay para lamang sa mga layuning pangkapayapaan, maaaring ituring ito ng China bilang isang estratehikong hakbang sa patuloy na paglalaro ng kapangyarihan sa West Philippine Sea. Ang iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya, na mayroong interes sa rehiyon, ay masusiring nagmamanman sa mga pangyayari. Ang kinabukasan ng kasunduang ito at ang epekto nito sa usapin sa West Philippine Sea, ay magdedepende sa kung paano maglalaro ang mga dinamikang ito sa mga susunod na taon. Ito na ang pinaka-inaabangan ninyo. Maari ba na magamit ng Pilipinas ang nuklear na kapangyarihan bilang sandata?
Ayon sa opinyon na aking nabasa galing sa isang dalubhasa, sa mga pangheopolitikong usapin, mahalaga na isaalang-alang ang kalikasan ng dual use ng teknolohiyang nuklear. Samantalang ang kasunduang nuklear ng Pilipinas at USA ay inilaan para sa mapayapang pagpapaunlad ng enerhiya, ang teknolohiyang nuklear ay mayroong potensyal para sa parehong sibil at militar na aplikasyon. Ang ganitong kalikasan ay nag-iiwan ng katanungan, maaari bang gamitin ng Pilipinas ang kanyang nagsisimulang kakayahan sa nuklear na kapangyarihan bilang sandata? Sa teorya, ang landas tungo sa pagpapalitaw ng sandata sa pamamagitan ng nuklear na kapangyarihan ay kinabibilangan ng ilang mga yugto. Una, ang pagpapaunlad ng isang sibil na programa ng nuklear na kapangyarihan ay maaaring magdulot ng pag-akumula ng mga teknikal na kaalaman at infrastruktura na kinakailangan para sa paghawak ng mga materyales na nuklear. Ang ganitong kaalaman ay maaaring teoretikal na maibabaon sa mga militar na layunin. Pangalawa, ang produksyon ng nuklear na kapangyarihan ay kinabibilangan ng paghawak ng mga radioactive na materyales na, sa ilang mga kondisyon, ay maaaring magamit sa paggawa ng sandata. Halimbawa, ang plutonium, isang byproduct ng ilang mga reaktor ng nuklear na kapangyarihan, ay maaaring magamit sa paggawa ng mga sandata ng nuklear. Mula sa geopolitical na perspektiba, ang simpleng posibilidad na magkaroon ng isang bansa ng mga sandatang nuklear ay maaaring magdulot ng pagbabago sa mga dinamika ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa konteksto ng West Philippine Sea, kung saan ang mga alitan sa teritoryo at pagpapakita ng kapangyarihan ay malawakang nagaganap, ang teoretikal na potensyal ng Pilipinas na magkaroon ng kakayahan sa nuklear na kapangyarihan ay maaaring magdulot ng pagpigil sa agresyon. Ang mga internasyonal na safeguard at non-proliferation ay mahalaga. Bilang isang signatory ng Nuclear Non-Proliferation Treaty, nakatali ang Pilipinas sa batas na gamitin ang teknolohiyang nuklear lamang para sa mga layuning pangkapayapaan. Bukod dito, ang International Atomic Energy Agency ay nagpapatupad ng mahigpit na mga hakbang upang masiguro ang pagsunod sa mga pamantayan ng non-proliferation. Sa kabuuan, bagaman mayroong teoretikal na mga landas kung saan maaaring magamit ng Pilipinas ang nuklear na kapangyarihan bilang sandata, ang katotohanan ay nakatali sa mga legal, etikal, at internasyonal na mga limitasyon. Sa kabilang banda, ang kasunduan sa nuklear ay patunay ng pagpapahalaga sa mapayapang pagpapaunlad ng enerhiya. Gayunpaman, ang teoretikal na aspeto ng dual use ng teknolohiyang nuklear at ang sensitibong geopolitikal na konteksto ng West Philippine Sea ay nagpapahirap sa usaping ito. Ang kasunduang nuklear ng Pilipinas at USA ay nagpapakita ng mahalagang sandali sa komplikadong tapestry ng hepolitika sa Timog Silangang Asya. Bagaman ang pangunahing layunin nito ay tugunan ang mga alalahanin sa enerhiya, hindi maitatatwa ang mga estratehikong pangunahin na may kaugnayan sa West Philippine Sea conflict. Habang nagsisimula ang Pilipinas sa landas na ito kasama ang Estados Unidos, mahalaga ang pagbabalanse ng pagpapalawak ng kanilang agenda sa enerhiya at paglalayag sa sensitibong geopolitikal na mga sulok ng West Philippine Sea. Ang pag-unlad ng kasunduang ito ay magkakaroon ng malalim na implikasyon sa regional na katatagan at sa kinabukasan ng patakaran sa enerhiya at seguridad sa Timog Silangang Asya. Yun lang for today mga ka-IQ, sana ay nag-enjoy kayo. Huwag kalimutang panoorin ang iba pa naming mga video sa aming channel. Mag-subscribe din. Hanggang sa muli.